meron pong sinabi nitong si Badoy na eto daw pong kamera mga kababayan, napakababoy na daw po. Kasi sabi dito mga kababayan, napakababoy na ng Kongreso ngayon. Galing po mismo yan mga kababayan, kina Loren Badoy. Alam niyo ang problema sa mga to? Pag pinatatawag sila, akala mo mga ginigipit mga kababayan. Akala mo mga inape. Pero kung titingnan natin, kapag bumibira sila, tumitira sila sa gobyerno, halos bastusin na po nila mga kababayan ang gobyerno at halos putaktihin nila ang kamera sa kakagawa po nila ng mga ka-fake newsan para sirain mga kababayan ang integridad ng kamera. Tapos pagka pinatawag, akala mo naman, mga inape. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, etong kanilang mga drama na kung saan sinasabi nila na kaya daw napakababoy na nitong Kongreso kasi masyado daw pong nanggigipit. Ginigipit sila mga kababayan at pinapatahimik sila. Ano po, so ngayon, eto, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa SMNI. I-play na po natin mga kababayan. Napakababoy ng Kongreso ngayon. Oh. Ma'am, naniniwala po ba kayo na itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay panakip butas lamang sa mga issue na ayaw nila nating masilip? Halimbawa, yung PhilHealth bankruptcy, yung pagka-alarma ng business sector, yung Makati Business Club. Ay mga kababayan, ang PhilHealth hindi po nababankrupt pa. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kagabi, pinag-usapan lang natin yan. Tinalakay lang natin yan mga kababayan. Na mas lalong gumanda yung serbisyo ng PhilHealth nung hindi sila nabigyan ng subsidy ng gobyerno. Bakit? Kasi nagagamit nila at ginagastos nila yung pera na dapat naman nga talaga mga kababayan ay ginagastos para makapagbigay sila ng magandang serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon, nung hindi sila nabigyan ng subsidy, mapipilitan silang galawin yung 500 billion mga kababayan na natutulog lang dyan po sa PhilHealth. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Express of concern over the 2025 GAA, accountability doon sa constitutionality of the 20... Sabi dito, 600 billion yung fund na natutulog sa PhilHealth. Ayun. Kasi pagkakaalam ko, 500 billion lang yung pala 600. Anyway, ipagpatuloy pa natin. 25 GAA, yung pinagko-comment ang mga lider ng pamahalaan ng Supreme Court at yung bicameral conference report, ma'am, na ang ugat din ay ang House of Representatives sa issue. Oh, definitely. Definitely, MJ, Admar, mga kababayan. Kasi ano ba nangyari before the impeachment? Yung madali ang at saka puwersadong pag-proceed na pag-sign ng impeachment na yan. Nag-order ang Supreme Court na pinag-explain si Lucas Bersamin, no, yung Executive Secretary tungkol sa GAA, the most corrupt budget in the entire history of our country. So nagpapanik na itong mga ito. Yung mga magkakakunsyaba yan. Tingnan niyo mga kababayan ha. Ano yung pinupunto dito ni Badoy? Na kaya daw pinagpapaliwanag etong si E.S. Bersamin, etong Malacanang mga kababayan kasi nga may anomalya daw dun sa GAA na pinirmahan itong si PBBM na may mga blank-blank. Ngayon kung titingnan niyo naman mga kababayan, di ba ang pinipinpoint nung kanilang kampo, wala daw doon sa GAA yung mga blanco-blanco mga kababayan. Kung hindi, naandudun daw po sa BICAM report. Ngayon naman mga kababayan, ang sinasabi nila dito, pinagpapaliwanag daw ng Supreme Court, etong si E.S. Bersamin mga kababayan at ang Malacanang, patungkol po dito sa GAA daw po na pinirmahan na di umano may mga anomalya. So ano ba talaga? GAA ba o BICAM report yung may problema? Kasi mga kababayan, nalilito ang taong bayan. Ang sinasabi nila nung una, GAA yung may problema at labag sa batas kung pinirmahan niya ni PBBM nang hindi niya sinusuri. Ngayon naman mga kababayan, nung uminit na ang isyong ito, sinasabi naman nila na BICAM report daw yung may problema at hindi naman daw GAA yung tinutukoy. Kaya nalilito ang mamamayan po dito. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. And if you think that there is a separation between the legislative and the executive, that's no longer true. Hindi na totoo yan. Nakita natin yung press con kahapon ni Bongbong Marcos na dinidepensahan niya yung impeachment. Nagkukunwari siya na hindi, 'di ba? Meron siyang acting na ganon. Pero yun kasi yung mahirap kapag ka-drug addict ang kaharap mo eh. Nakakaawa ang mga drug addicts kasi. Bilang doktora, sasabihin ko ito, akala nila, nakakalokor sila, akala nila ang smooth nila, di ba? Habang nagsisinungaling
Yun nga nakakahiya doktor ka pa man din. Tapos sinasabi mo yung presidente adik samantalang yung ipinagtatanggol ninyo hindi mo man lang masabi sa publiko na adik lantaran na ngang sinasabi na gumagamit siya ng fentanyl. Lantaran na ngang sinasabi na nagmamariwana siya. Tapos sasabihin mo sa publiko ang tutukuyin mong adik yung taong matitino. Napakaliwanag naman ang sinabi ko si mga kababayan ni PBBM kagabi do sa kanyang interview, do sa kanyang press con mga kababayan na kung saan ang sinabi niya lamang nung humingi ng payo sa kanya, etong si Congressman Sandro Marcos, gawin ni Congressman Sandro Marcos yung kanyang trabaho. Kasi nga, representative siya ng mamamayang Pilipino. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, eto yung isang halimbawa na deserve nilang ipatawag sa kamera. Ano po, dahil nga sa kanilang mga ka-fake news na pinagsasasabi. Tulad nito, sinasabi nila mga kababayan, bilang isang doktor daw, etong si Badoy, mahirap daw po pagka-addict yung presidenteng nagsasalita. Kita nyo naman kagabi mga kababayan, kahit kino-corner siya ng mga media mga kababayan, kahit paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit din yung nagiging sagot ng presidente. Di ba mga kababayan, mas mukha pang addict yung nagbanta sa buhay ng presidente, tapos bigla namang binawi kalaunan at sinasabi na wala daw siyang sinasabing pagbabanta. Di ba yung addict minsan ganun yung pag-iisip, pabalay-balentong. Pagpatuloy pa natin. Sila akala nila ang dami nilang naloloko. Pero wala namang naloloko itong si Bongbong Marcos. Parang yung kahalintulad nung niya nung Mahirap ba pagpilit? Mahirap ba mag-defend kapag pilit? Alam niyo mga kababayan, pag masdan niyo si Badoy, pag nagsasalita, alam niyo sa totoo lang, noong 2022, bilib na bilib ako dito. To be honest mga kababayan, sobrang bilib na bilib ako dito kasi nga, una matalino siya. Magaling mga kababayan, magaling siya. Ngayon, dito nyo makikita, kapag yung sinasabi niya pilit, kapag yung pagtatanggol niya at paninira niya, yung pagtatanggol niya kay Digong, at yung paninira niya sa gobyerno, tingnan nyo kung paano siya magsalita. Pilit mga kababayan. Alam nyo, pag pilit kasi yung sinasabi, walang substansyan. Tingnan nyo, inakusahan niya ng adik si PBBM dahil daw halatado naman daw na dinidepensahan ni PBBM yung impeachment laban daw po dito kay Sara Duterte. Akala ko ba, sabi niyo nung isang araw, mga pasawa yung kongresista kasi hindi sinusunod yung panawagan ni PBBM. Nagsagawa pa kayo ng iba't ibang rally para lang suportahan yung opinion ng presidente. Ngayon mga kababayan, na umuusad na nasa due process na yung mga impeachment complaint, bigla ninyong gustong utusan ng presidente na harangin yung impeachment complaint dyan po sa Kamara nung nagsasagawa na ng pirmahan at botohan. Di ba mga kababayan, ang gusto kasi nilang gawin dito, gusto nilang gawing uto-uto ang presidente. Gusto nilang gawing uto-uto-utusan etong si PBBM. Na nung una, tuwang-tuwa sila, napakiramdam nila, dinidepensahan ni PBBM na wag ma-impeach etong si Sara Duterte. Ngayon, kinagagalitan nila ang presidente dahil sumasang-ayon ang presidente sa due process. Di ba mga ugok? Anyway, pagpatuloy pa natin. drug bust the biggest daw, di ba? Nakakaawa sila tignan nun kasi walang naniniwala, di ba? So, yung kahapon, yung procedures na yan, no, makikita mo na it was a government that's panicking. Nagpapanik sa dami ng atraso at kasalanan at krimen, high crimes ninyo sa Pilipinas. Yung pangbababoy sa Pilipinas na pinaggagawa nitong Marcos administration na ito. So nakita natin nagpapanik talaga sila. Kailangan nila itong pagtakpan. So ang problema kasi sa mga to mga kababayan, pagkatama ang ginawa ng presidenteng nakaupo at nasasagasaan sila, pakiramdam nila, binababoy ng presidente ang Pilipinas. Pero pagka naman nakita nila na yung presidente binababoy yung batas, hindi idinadaan sa due process, basta pinapatay mga kababayan nating Pilipino, tuwang-tuwa sila. Alam nyo mga kababayan, etong ugali ng mga to, hindi lang napagbigyan, hindi lang napaboran yung gusto po nila, kinagagalitan na po agad nila ang presidente. Hindi naman kasi pwede mga kababayan na harangin ng presidente yung due process. Kasi pag hinarang ng presidente yan, parang tinuldukan na rin ni PBBM yung pag-asa ng mamamayan na mapapapanagot itong si Sara Duterte kahit paanak ng dating presidente. At ang isa pa po dito mga kababayan, hindi nila pwedeng diktahan ng presidente sa kung ano ang gustong gawin
ng presidente. Kung dati nagagawa ng presidente, nagagawa ng administrasyon nitong si Digong na diktahan di umano ang Kamara, ibahin po nila sa pamumuno ngayon ni PBBM. Nire-respeto ni PBBM, mga kababayan, ang kapangyarihang meron ng Kamara. Yun ang kapangyarihang makapagdesisyon ng naaayon sa batas, mga kababayan. Hindi nila pwedeng diktahan. Hindi pwedeng diktahan ni PBBM ang Kamara at hindi niya pwedeng harangin yung impeachment. Kahit ako, mga kababayan, ng presidente, pagka binabastos na ang magulang ko, pagka gusto akong ipapatay, talagang magsawa ka sa buhay mo, hindi kita ipagtatanggol. 'Di ba? Pwede ba naman 'yon na pinagbabanta na yung buhay mo? Gusto pa nila ipagtanggol mo yung taong nagbabanta sa buhay mo? Siyempre hindi, mga kababayan. Hahayaan ko siyang managot sa batas nang dumadaan sa legal na proseso. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. But the good news for me is that meron tayong tatakbuhan. Winawasak nitong Bongbong Marcos na ito ang Pilipinas. Takbo na sa China. Ngunit meron pa tayong hudikatura. Meron pa tayong yan. No? So, and I will tie it up again with the CPP, NPA, NDF. Nandyan po, itong mga ito are puppets. They're mere puppets. Of course, they're greedy. Of course, they're corrupt. Of course, they want that impeachment go on. But you can see, no, nakikita ninyo na napakapangit ng execution, 'di ba? Walang finesse. Bakit? Hindi aksidente na nandyan sa loob si Franz Castro ng ACT, si Arlene Boses ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Hindi aksidente na nandyan yan at napakababoy ng Kongreso ngayon. Of course, malaking bagay na ang Speaker of the House ay napaka-corrupt at ganid. Malaking bagay yon. Ang gusto kasi nila, mga kababayan, ganito. Dapat wala daw doon etong sina Franz Castro, wala daw doon, mga kababayan, etong sina Arlene Brosas, etong sina Raul Manuel. Huwag pakinggan yung hinanain nito mga kongresistang ito. At dapat ang naandu doon yung mga congressman na kapartido nitong si Digong, mga kababayan, at sumasang-ayon at sumusunod di umano sa mga gusto nitong mga Duterte. Yan ang gusto nila, mga kababayan. Eto, sa tingin nyo, kung hindi kaya natuloy sa Kamara, mga kababayan, yung impeachment ni Sara Duterte, sasabihan kaya ni Badoy na baboy ang Congress? Sa tingin niyo, mga kababayan, kung pinakinggan kaya ng Kamara yung panawagan ng iba't ibang mga rally dyan, na kung saan, kunyari, sumusuporta sa presidente, mga kababayan, sa panawagan ni PBBM na wag ma-impeach etong si Sara Duterte, sa tingin nyo, bababuyin kaya ni Badoy, mga kababayan, ang Kamara? Sisiraan kaya nila ang Kamara? Kasi, mga kababayan, sa totoo lang, kahit pasabihin natin na yung iba sa mga kababayang Pilipino natin ay tumututol na wag ma-impeach etong si Sara Duterte at ang hangad ng iba ay kapayapaan, tandaan natin, mga kababayan, na meron po siyang pananagutan. Kailangan niyang idepensa yung kanyang sarili. Ang maganda nga lang sa administrasyon ni PBBM, lahat po dumadaan sa patas at tamang proseso. Bakit, mga kababayan? Dahil pinapayagan si Sara Duterte na maghanap ng iba't iba niyang mga abogado para idepensa yung kanyang sarili kung sakaling dumating yung time na magkaroon ng impeachment trial dyan po sa Senado. At kung makikita ninyo, mga kababayan, sa Kamara, sinunod din naman nila yung proseso. Diba ang sinasabi, bago umusad itong impeachment na ito, dapat may 1/3 na boto. Kasalanan ba ng Kamara yon? Na kung saan, mga kababayan, marami na sa mga kongresista ang pumapabor sa panawagan ng taong bayan na dapat mapapanagot etong si Vice President Sara Duterte kasi hindi maipaliwanag kung saan dinala yung pera ng mamamayan. Kasalanan ba ng mga mambabatas yon, na mga representative ng taong bayan, na piliin naman nila ang interes ng mamamayan, hindi yung interes na mga kaalyado po nila sa politika? So ngayon, kung titingnan natin, mga kababayan, eto kasing mga ito, kaya nga mahirap pag nakabalik sa kapangyarihan, etong si Sara Duterte, eto yung isang patunay na inuunan nila yung mga kaalyado nila kaysa doon sa interes ng mamamayang Pilipino. Lagi nilang pinananawagan na unahin yung mas importante, pero hindi nila nakikita, mga kababayan, na isa ito sa pinaka-importante na dapat pong mangyari, ang mapapanagot yung mga politikong may pananagutan para hindi na pamarisan ng iba pang mga politiko. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero you can bet na kasama dyan sa pagmaniobra at
pag-manipulate, no, diyan sa ang mangyaring ito. Bakit? Para magalit ang taong bayan ng sobrang galit sa gobyerno. Hindi ba tayo galit na galit sa gobyerno ngayon? Di ba? Hindi. So, at ano pa, we are looking at a government that is on the brink of collapse. Ano ba ang goal ng CPP, NPA, NDF? Hindi ba yan? Yan ang pinaka-goal ng CPP, NPA, NDF, to bring to weaken government and to collapse it so that they can take over. Ayan, yan yung sabi mga kababayan ni Badoy. Pero isa lang yung alam ko ngayon. Noong pinagtulong-tulungan nyo dati si former Senator Trillanes na hindi pinaniniwalaan ng marami, nagkatotoo lahat ng sinasabi niya. Mapapapanagot ngayon itong mga politikong ito na may kinalaman sa matitinding korupsyon, especially nung panahon ni Digong mga kababayan. Kasi kita nyo naman, nakita nating lahat nung iniimbestigahan mga kababayan yung mga confidential funds ni Sara Duterte noong siya ay naging vice presidente hanggang nung siya ay mayor pa lamang mga kababayan, kita nyo kung gaano katalamak ang korupsyon mga kababayan. At kita nyo na napakarami na pera ng mamamayang Pilipino ang hindi alam kung saan napapapunta at hindi maipaliwanag kung saan dinadala. So siguro naman, karapatan naman ngayon ng mamamayang Pilipino na piliin naman sila ng gobyerno at pakinggan yung kanilang panawagan na ma-impeach mga kababayan etong si Sara Duterte. Kasi kung titingnan nyo naman mga kababayan, yung lumabas na survey nung nakaraang taon, marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang pumapabor na dapat ay ma-impeach etong si Sara Duterte.